Magandang araw mga kaibigan. Okay, welcome sa ating bagong YouTube channel, The General's Viewpoint. Yung ating General's Opinion, buhay pa rin yon, active, hindi yon nagurgor. Problema lang na hack at hindi ko ma-open, hindi ako maka-upload ng mga bagong videos. So, mga bagong videos ko ngayon, starting yesterday, today, and sa susunod pang mga araw, dito na tayo sa The General's Viewpoint. Okay, may available stock pa tayo ng dark chocolate. Ito, bagong dating lang. So, yung gustong makatikim nito, tawagan or mag-text lang kayo sa number na ito. 0916-9000-997. Okay, pag-usapan natin ngayon si Speaker Martin Romualdez na may mga ginagawa siya na I don't know kung kapuri-puri or kaduda-duda. Ito, sa online news, may press release ang Office of the Speaker of the House. Ang press release ay tungkol po sa Armed Forces of the Philippines. Pinupuri ni Speaker Martin Romualdez yung napakataas na rating o trust rating na nakuha ng AFP sa pinaka-latest survey ng Okta Research Group. Ang Okta Research Group nag-survey noong December 10 to 14, 2023 yung tugon ng masa at tinanong ang mga respondents ano ang kanilang satisfaction rating sa mga iba't ibang opisina ng gobyerno. Nako, ang Armed Forces po nakakatuwa. 86% of adult Filipinos ay satisfied sa Armed Forces of the Philippines and its overall accomplishments. Yun po ang resulta ng survey. So ito ngayon, sabi ko nga sa inyo is press release ng Office of the Speaker of the House. Pinupuri niya. Ito ang kanyang statement ng Speaker of the House. I express my sincerest gratitude to the men and women of the AP for their unwavering service and sacrifice. Thank you very much for your services and concern to our people. Your sacrifice to ensure the safety of our nation from any threat or danger is incomparable. Okay. Marami pa siyang binanggit sa kanyang press release. Ang tanong. Unahin mo na, ang AP kapuri-puri talaga. Mula pa nung panahon ni PRRD. Ganyan na po ang ating armed forces. Most trusted institution sa Pilipinas. So, ako hindi na ako nagtaka niyan kasi kung ano pa, Hall of Fame na ang AFP, talagang mataas po ang rating ng AFP when it comes to yung performance. Ang pinagtataka ko, trabaho ba ng Speaker of the House na mag-press release tungkol niyan? Ano sa tingin niyo? Pwede siguro ang Commander-in-Chief. Ito sana ang gandang ang gandang video message ng Commander-in-Chief si PBBM. Pinupuri ko, pinapasalamatan ang men and women of the Armed Forces of the Philippines. Wow, ang gandang dating nun from the Commander-in-Chief. 1-minute video message sa mga men and women in uniform. Lalong ma-inspire ang mga sundalo pag ganun. Kasi yan talaga ang trabaho ng Commander-in-Chief. Pwede pa Secretary of National Defense. Kaya lang, I don't know, si General Browner, automatic yan. Sa Facebook page nila, talagang nagpasalamat si General Browner. Expected yan. SND, expected yan. Kaya lang, kung Speaker of the House, trabaho pa ba niya ito? Kaya,
I don't know sa inyo, ako, parang nasusobrahan ng trabaho. Parang siya ang commander-in-chief. Tanong lang naman ito Di ba trabaho ito ng commander-in-chief? Grabe. Maalala ko pa kailan ba last year, bigla nagbisita si Speaker of the House doon sa Pag-asa Island. Hindi pa nga nakapunta doon ang Commander-in-Chief, and I believe ang SND hindi pa nakapunta doon. Nauna na ang Speaker of the House. Kaya ito po, yung mga samut-saring pangyayari na parang, I don't know feeling Commander-in-Chief. May isa pa. I think last month o 2 months ago, may nag-message sa akin, retired officer. Sabi, Bok, nabalitaan ko si Speaker Romualdez nandyan sa headquarters ng 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro. May command conference sila with the generals of West Mincom, Western Mindanao Command. Ano ba kaya ang kwan? Anong pinag-usapan nila? So, tinatanong sa akin, wala akong naisagot Hindi ko na, I have no way to know kung anong pinag-usapan. Kailan, nagpunta daw sa Cagayan de Oro ang Speaker of the House at nag-preside ng command conference. Ito, dumating lang sa akin na balita and hindi ko na confirm kung ano talagang napag-usapan. So, ito, connecting the dots. Di ba umaasta na Commander-in-Chief? Tanong lang naman. I have no problem with the Speaker of the House. Yung legislation of laws, mabilis. Doon ang magandang performance. Ang kanyang pakialaman, yung legislation. Kailang pagdating sa trabaho ng executive branch, parang nakikisakay. Example, ito, hindi na sa speaking lang sa nakikisakay, yung pagbenta ng bigas. Maalala ko, last year ulit ito, ang Provincial Government of Cebu, gusto nilang magpakitang gilas at ipakita na pwedeng tuparin yung pangako ni PBBM na 20 pesos per kilong bigas. Nako, mabilis pa sa alas 4. Si Speaker of the House nandun na sa Cebu. Na doon with full media coverage. Nagtitinda. Siya nang nagkilo-kilo, nagtitinda ng 20 pesos per kilo bigas. Tapos nagsalita, kayang tuparin ang pangako na 20 pesos per kilo bigas. Ang ganda sana yan kung naging tuloy-tuloy. Kasi maraming matutulungan Sino bang ayaw ng 20 pesos per kilo ng bigas? Kaya lang, ang mga Cebuano, halos lahat gustong bumili. Ang nangyari, wala na, surrender ang Provincial Government of Cebu. Hindi na nila kayang tustusin ang pambili ng bigas kasi isubsidize mo yun Wala na, 1 o 2 araw lang tinigil yung 20 pesos per kilo ng bigas kasi abnormal na presyo yun. Ganon po ang nangyayari. Yung pakitang pasikat So, wala sanang problema ito na ganitong ginagawa kung ito ang magulo na nangyayari sa bansa natin, yung People's Initiative. Kasi kung wala lang yung mga ganyang mga initiative na lumalabas, ang konstitusyon parang nilalapastangan at ang taong bayan niluluko. Kaya ang daming nagrereklamo. Okay, Roman Catholic Church, ang simbahan ng Iglesia ni Cristo, ang National Council of Churches of the Philippines, at iba't iba pa, mga women's group, mga So, ito sana ang pagtuunan ng pansin ng Speaker of the House, yung
legislation na yung tama. Hindi yung idadaan mo ng People's Initiative na kaduda-duda. So, congratulations po sa Armed Forces of the Philippines, General Browner, the men and women of the uniform. Keep up the good work. Ang Pilipino umaasa sa inyo. Sana hindi kayo magbabago.